Pag-usapan po natin isa sa pinaka-common na sakit sa Pilipinas. Hindi tayo dapat mag-denial, di ba? Kung merong ganitong sakit, napakarami sa Pilipinas, aware tayo. Para kung meron tayong kakilala, kaibigan, kasama, coworker na inuubo, na mamayat, di ba? Pag may duda tayo, pa-x-ray nyo agad. Very, very common ang tuberculosis sa Pilipinas. Okay? Halos lahat tayo na-expose dito eh. So, ano yung mga warning signs? Dapat alam natin to. Yan o, tuberculosis, top infectious killer sa Pilipinas. Padami ng padami. Gaano karami may TB sa Pilipinas? I don't have exact numbers. Alam ko, marami. More than 1 million. Yung active, yung active na nakakakalat ng tuberculosis. Pilipinas, isa sa pinakamataas na may maraming tuberculosis. Nasa top 10, I think parang nasa number 3 tayo. Number 3, number 4 in the world. So, ang TB, nakakahawa siya, umaatake sa lungs. Ang inatake niya dito sa taas eh. So, kung maraming may TB sa atin, mabilis tayo ma-expose. Kahit yung mga bata, nag-aaral sa school, pwede ma-expose. Yan o, TB of the lungs. Ang problema sa TB, hindi lang siya lagi nasa lungs. Pwede siya lumipat. May lumilipat sa bituka, may lumilipat sa utak, may lumilipat sa buto. Yun ang delikado. Isa siyang bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Magagamot siya dapat eh. Kaya lang marami ayaw magpagamot. O maraming kababayan natin may TB na diagnose, may libreng gamot sa health center, ayaw magpagamot. Diba? Ang gamutan 6 months, iba 9 months, iba 12 months. Dalawang klaseng tuberculosis. Ito yung hindi alam ng kababayan natin. Merong active TB, ito yung alam natin. More than 1 million Pinoys may active TB. Ito yung may sintomas, nakakahawa. Kaya lang, ito yung hindi natin alam, hindi nyo alam, may latent TB. Yan ang turo sa atin ng pulmonologist. Lagi ako nag-guess ng pulmo. Ano ang latent TB? Nakatago yung tuberculosis. Hindi siya nakakahawa. Ang latent TB, meron kang nakatagong TB bacteria sa katawan, pero tahimik lang siya. Parang natutulog siya. Wala kang sintomas, hindi ka nakakahawa, pero nasa katawan mo yung TB. Latent, nakatago. Oras na humina ang katawan, nagka-cancer, nagka-infeksyon, nagka-HIV, pag humina yung katawan, hindi ka na kailangang mahawa, lalabas ulit yung latent TB. Nakakatakot yung latent TB. Gaano karaming Pilipino may latent TB? Magugulat kayo sa number. Iba-iba. Dito, sa bagong data, nakita ko 50%. So, ilan yun? 55 million Filipinos. Dati may nag-guess akong pulmonologist, sa data nila, 90%. So, iba-iba, 50 to 90, sobra dami. Malamang, halos majority ng tao. Baka ikaw, baka ako. So, ang ibig sabihin, kung meron man tayong latent TB, kasi nga, nahawa tayo siguro nung bata pa tayo, ayaw mo humina yung katawan natin. Huwag nyo papahinain yung immune system nyo, matulog na mahaba, kumain na maayos, diba? Gamutin yung high blood, diabetes. Huwag nyo papahinain, baka mabuhay yung latent, maging active. Pag naging active yan, nagkakalat. Nagtatapon siya ng bacteria. Diyan yung delikado. So, latent nakatago, hindi nakakahawa, pero pwede maging TB. Yung active TB, nakaka-spread. Ang sabi nga, bawat taon, ang isang taong may active TB, makakahawa ng 10 tao. 10 ang hahawahin niya per year. Kaya kung meron kayong duda, pa-x-ray nyo lang, mahuhuli agad. Tsaka mabilis siya kumalat. Mabilis kumalat ang TB. Minsan nakasama lang ng isang coworker. Yung isa positive, yung isa negative, nagsama sila isang buwan. Parehong kwarto, mahahawa na. Yan, latent TB, no symptoms. Ito ang 8 warning signs ng tuberculosis. Pero hindi lahat magkakaroon nitong 8. Hindi lahat. Ito yung typical. Meron namang hindi typical, pwedeng mataba, walang sintomas, pero may TB pala. Pero ito yung common. Ano yung 8? Number 1,
May ubo ng 3 linggo, hindi gumagaling. Laging may ubo. So, x-ray na yan. Sumasakit ang dibdib, kakaubo. O sa hingal, kala mo hindi pala puso baga pala. Pag umubo ng dugo, yan. Okay? So, consider TB, consider lung cancer. Pag umubo ng dugo. Number 4, laging pagod. Mahina. Hindi lang sa matanda, pati sa bata. Maraming TB tayo sa bata. Primary complex ang tawag. Night sweats, pinapawisan, madaling araw. Ibig sabihin, may konting lagnat yun. Kaya pinapawisan, no? Afternoon fever, sa hapon nilalagnat. Loss of appetite, walang gana kumain, namamayat, pero not necessarily payat. Usually, ang TB, karamihan do sa mas mahihirap. Siguro mas mahina yung katawan, mas dikit-dikit yung bahay, mas mahina immune system nila, pagod, trabaho, init, kaya mas lumalabas yung latent TB. Yan, anong mga causes yan? Pwede lang mahawa. Ganito ang paghawa ng TB. Yan, sa droplets Pag umubo, dapat maihiwalay yung kutsara at mga gamit ng taong may TB. Actually, mas maganda ihiwalay kung active TB. Yan ang sasabihin sa inyo. Hindi naman ganun kabilis makahawa, pero gusto natin maging sure, di ba? So, kung merong isa kayong kasama sa bahay na may TB, kailangan iinom siya ng gamot. Alam niyo yung gamutan, di ba? Papatingin sa doktor, tuloy-tuloy yung gamutan, either 6 months o 9 months. Pag umiinom na yung kasama mo sa bahay na may sakit ng TB ng 2 linggo, after 2 weeks na siya umiinom ng gamot niya, maraming tableta yon, hindi na siya nakakahawa. After 2 weeks, pero tutuloy niya hanggang 6 months. Pag tinigil niya, masama. Pag palagi uminom na siya 1 month, ayaw na niya, yan ang problema. Magkakaroon ng resistance kasi itong salbahing bacteria na to, yung salbahing TB bacteria, hindi siya napapatay ng ordinary antibiotic. Hindi siya tulad ng ibang tonsillitis, inom ka lang 1 week antibiotic, magaling ka na. May infection kang bacteria sa ihi, inom ka 3 araw, magaling ka na. Itong TB bacteria, kailangan iinom ka ng antibiotic 6 months. Yung iba 9 months, yung iba 1 year ba, bago mo siya mauubos. Matagal siya mapatay. So, hindi pwede 1 month lang inuman. Pag sinabi 6 months, 6 months. Pag 9 months, 9 months. Pero after 2 weeks, hindi na siya nakakahawa. Ibig sabihin, na-control na siya. Buhay pa siya, pero hindi na siya nakakahawa. So, 2 weeks after, pwede na maghalubilo sa pamilya. Risk factors, pag may kamag-anak na namamayat, inuubo pa x-ray nyo. X-ray, kita agad kung may TB. Pag mga bansa na maraming TB, yan, India, China, Philippines, so, yun. Sino high-risk group, mahihirap, homeless, yung nakatira sa kalye, nasa kulungan. Sa kulungan, ang dami. Sa prisoners. Okay, HIV, mahina immune system. Nagtatrabaho sa ospital, mag-iingat. Yung mga doctors, mga pulmonologists, marami sila exposed healthcare worker, smoker din. Okay? Ang problema sa TB, minsan hindi lang nasa baga, minsan clean ang baga, pero may TB sa utak, may TB sa buto, POTS disease, sobrang sakit yan. May TB sa bituka, sa private part, sa liver, adrenal gland, bladder, at ibang lugar. Pwede siya kumalat. Hindi siya cancer, kaya lang pwede kumalat. Ano naman ang TB sa bata? Pwede rin magka-TB ang bata. Ang tawag dito, primary complex. Sa bata, ang pinakasintomas, maraming kulani, pwedeng mahina kumain, tsaka pag in-x-ray, maraming kulani dun sa may mediastinal sa gitna. May bata walang sintomas. Siguro, tingnan niyo po anak niyo, parang walang gana kumain, medyo payat, pa-check nyo lang. Usually, ito yung sinasabihang vitamina sa baga. Hindi po vitamina sa baga. Yun. Antibiotic yon, pamatay ng TB sa bata. Sinasabi lang natin vitamina para hindi maganda, hindi masakit pakinggan. So, kailangan ng vitamina sa baga. Pero actually,
anti-TB yun. May bacterial infection. So, hindi lahat ng bata may sintomas. Pero kung magkakasintomas siya, ganun din, namamayat, inuubo, nanghihina, maraming kulani dito, walang gana kumain. So, pag medyo payat, usually baka may TB, papa-x-ray natin. Okay? Ang hawa sa ubo, sinabi ko yan, sa ubo, pati sa laway, kaya sa ibang bansa, bawal dumura, di ba? Siyempre, baka malanghap na ibang tao. May skin test. Sa skin test, malalaman kung meron ka nakatagong TB. Blood test, not so much. Merong sputum test. Makikita sa plema, pero yung plema hindi rin ganun ka 100%. Kailangan talagang dahak na dahak. At sa chest x-ray kit, makikita usually. Normally sa baga. Tsaka yung TB nagtatago dito sa ibabaw ng baga. Gusto niya yung maraming hangin nandito sa taas. So may TB konti lang, minimal. Kaya meron tinatawag na apicolordotic view, di ba? Yung medyo nakahiga konti yung pasyente bago yung x-ray. Medyo nakatagilid. So pero may TB na kalat, na miliary TB, buong baga. So nandun yung gamutan. Pagdating sa gamutan, yan, 6 months to 12 months. Ang problema lang sa atin, dahil ang daming TB itong mga bansang maraming TB, India, Indonesia, Philippines, yan nasa top tayo. Bukod sa ordinary TB na ginagamot ng 6 months, meron na rin sa Pilipinas na drug resistant. Okay, sabihin, hindi na pwede ordinary 4 na tableta, mas matindi pa. So, bakit nagkaka-drug resistant? Hindi tinatapos yung 6 months. Hindi nagpapagamot. Paulit-ulit, nakakawa na lang. Laging mahina yung katawan. Meron na tayong mga libreng gamot sa TB, sa mga health centers, sa lung center. Pa-check po kayo. So, yun lang po. Kung meron kayo nakikitang ganitong warning signs, o kahit anong may duda, walang masama. Pa-x-ray tayo. Pag makitang may spot, may tama sa baga, pa-check sa pulmonologist, inumin yung gamot. Tapos, hindi lang yung pasyente, pati yung kamag-anak niya. Papa-x-ray natin. Very common to, ingat tayo. Pero magagamot naman siya. Magagamot siya, may gamot siya. Kaya wag natin pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin TB, pasira ng pasira yung baga, pwedeng lumala. Pwedeng umiksi ang buhay natin pag hinayaan mo. Pero sa tamang gamutan, gagaling ka at magiging malusog. Salamat po. God bless.